Easy. Finally, nagawan ko rin ng tutorial ang video na ito. Umabot lang naman sa 2 million likes and 37 million views on TikTok and 4 million views sa aking page. So this is how I tricked the whole world with this edit. I'm still using Adobe After Effects. I-drag nyo lang yung file sa composition panel. And nag-prepare din ako ng screenshot ng aking bare face using the real face puzzle filter sa TikTok. Ang ginamit ko na effect sa edit na ito is yung Boris Mocha. Ang kagandahan ng effect na ito ay accurate niyang natatrack yung movement ng isang object. So, kagaya nito, i-check nyo lang yung pen tool and automatic mata-track niya yung movement ng aking head. And once done, click save and close. Dito naman sa main composition, gagawa tayo ng tracking data. Pero bago yan, nag-insert muna ako ng null object. Now, we're going to create track data. Choose a layer from Mocha. Also, click corner, pin, motion blur. And choose a file kung saan mo i-pair yung na-track natin kanina. Then, apply export. So, pinair ko muna siya sa null. Kung makikita ninyo, yung movement ng aking mukha ay naka-pair na siya sa null object. Makikita nyo yung red na square. Kanina, nag-prepare na ako ng mga videos na naka-freeze frame na sa bawat parts ng aking face. So, isa-isahin ko rin silang i-pair sa null object. Since na-pair ko na sa null object yung each parts ng aking mukha, and kinlik ko na yung mask tool para ma-mask ko yung bare face ko. Once done, i-adjust nyo lang yung feather. Since hindi pantay yung kulay ng aking real face and yung aking ipinatong or in-overlay na bare face, ay gagamitin natin ng effect, color correction, and color curves. Ibig sabihin, i-adjust natin yung brightness or contrast ng aking mukha para mag-match sa in-overlay natin na bare face. So, ready na yung aking bare face. Now, isa-isahin na natin ng mga parts ng aking face. Based sa filter na face puzzle, unang mahuhulog yung aking left eye. So, nag-create lang ako ng mask and naka-freeze frame na ito kanina. Make sure to adjust the feather. I decrease the opacity para makita natin kung magmamatch ba yung aking puzzle eye sa actual ko na left eye. Once done, lalagyan natin ng keyframe yung position para yan yung magiging final destination niya. And scroll nyo lang yung previous parts ng mga videos para madrag natin pataas yung left eye. Since merong keyframe yung position ng ating clip, ay automatic na yang mag-a-adjust based sa keyframe. Ginawan ko rin ng mask, yung original video kung saan in-adjust ko rin yung keyframe ng opacity para lalabas lang yung totoong eyes kapag nakapunta na sa final destination, yung puzzle eye. So, maglalaro lang talaga sa keyframe, guys, as to position and opacity. So, the same lang talaga ang procedures sa lahat ng puzzle facial features natin. Dinuplicate ko lang yung file na naka-freeze frame and nilipat ko lang sa right eye. And the usual, decrease the opacity para ma-check natin if exact ba yung final destination ng ating right eye. Also, add keyframe sa position para sa ending and start ng clip. So, i-drag lang natin pataas. So, yan yung magiging pwesto ng ating right eye. And again, since naka-keyframe, automatic niyang matatandaan yung start and end. So, hindi ko na screen record yung para sa eyebrows, guys. But the same pa rin yung procedure. Sa video na ito is minask ko yung aking nose. And the same exact procedure. Duplicate the clip. Ilipat nyo lang yung mask. Pwede rin na mag-add kayo ng new mask and then lagyan nyo lang ng keyframes yung position as to the start and end ng clip. I-adjust nyo yung opacity para makita nyo yung totoong mukha na complete yung facial features para malagay nyo sa saktong position, timing as to the start and end ng facial puzzle parts. So, last facial feature na tayo, yung aking mouth. So, additional clip lang ito na naka-freeze frame and gumawa ako ng panibagong mask para sa aking mouth and naka-freeze frame yung clip na to. I-open nyo lang yung composition panel para i-mask feather natin siya. And also, mag-create din tayo ng keyframe sa ating position para makapaglagay tayo ng start and end position ng ating clip. So, ayan, automatic na niyang matatandaan dahil sa keyframe na nilagay natin. And the usual, yung original na complete face natin ay lagyan lang natin ng mask, adjust the feather, and lalagyan natin ng keyframe yung opacity niya para ma-match natin dun sa naka-freeze frame natin na face puzzled mouth. Marami ding nagtatanong kung pwede ba ito sa CapCut. Alam naman natin na yung CapCut limited lang yung masking niya. Actually, nagsimula din naman ako sa CapCut. So, bago kayo mag-Adobe After Effects, make sure na well-trained na kayo sa CapCut. Kasi yung mga basic features ng Adobe After Effects ay nasa CapCut lang naman, pero basic lang. At least kung ma-master na ninyo and maintindihan yung mga basic features ng mga editing tools, ay madali na lang ninyong matutunan ng Adobe After Effects. And so, we're done. Thank you for watching. Till next edit tutorial. Don't forget to
follow my page, Laray's Edit Queen, and also my TikTok account with the same name. This edit tutorial is brought to you by my skincare brand, Larskin, available on TikTok Shop and Shopee. Kaya check out na!